na pinakamabilis na canonization. 1 week pa lang nung siya po ay namatay. Sa first 10th anniversary niya, ginawa na siyang santo. Lisboa. Take note, ang pangalan ko ni St. Anthony sa Lisbon, sa Portugal, is not St. Anthony of Padua, but Fernando de Lisboa. Pero nga po, napakaganda po kasi simple, tahimik na yung kanyang pinagpangalanan. At ito po si Fernando de Lisboa, young as he is, he wanted to become a religious. Si St. Anthony po, sabi po, this painting is like a apparition of the Blessed Mother to St. Anthony. But what led to the change? Alam naman natin, naging Franciscan siya. Ano ang kwento? Balikan po natin at meron ko papakita sa inyo yung litrato. Isang araw, one day, isang araw, inuwi po sa Portugal, 5 Franciscan biglang napag-usang homily sa isang ordination ng mga Dominicano. Hindi Alam ka, nakiusap siya sa kanilang Father Francis. Remember his motivation for joining the Franciscans. He wanted to go to Morocco. Nagpaalam ngayon siya, pumunta ang Morocco. Places, especially towards northern Italy. At kaya nga po, kita niyo po ito, narawan ito. People love to listen to Anthony. This village is already being influenced by heresies. Ano yung heresy? Errors of faith. Maling turo, pag-iintindi sa pananampalataya. Ayaw siyang pakinggan. Ano sabi niya? Ayaw na kong pakinggan ha? Pues, pangangalan ko sa mga isla. At actually, ito po isa sa mga favorite kong imahin sa pananampalataya ng mga tao ay what happened? They all converted. They abandoned the heresy. And they corrected their faith and belief. Ganyan gagaling si Antonio Maculich. And he challenged Anthony, prove to me the real presence of Christ and I will believe. Si San Antonio ayaw sa kwento, ayaw niya pumatol sa challenge. Kasi nga naman, who is he to use the word to prove his point? So simply put, he just said, okay, go ahead, challenge me. This one, I also like this story. Minsan daw po, meron pong lalaki na mas mahal pa niya ang kayamanan niya kaysa sa mga tao. In giving counsel to this person, St. Anthony said, your heart is not inside your body. Your heart is where? In the treasure chest. And you know what happened? Binuksan naman yung puso siya ay wala ang kanyang dibdib, wala puso. Ngayon, na-frame up tayo at sinabi, dahil nakalibig sa garden, ang tumatay na yung tatay ng Tokyo. Take note, Padua to Lisboa is 1,200 miles, sabi doon sa story. Anthony heard this. And he said that he traveled for only 2 hours from Padua to Lisboa. Baby, ituro mo, sino ang tatay mo? Ano ginawa? Tinuro ng baby, ilang po yung tatay ko. The story of the Vivian. Bakit siya yung Saint of Lost Things? Ito ang image siya ito. Ito ang dyan. Actually, konting pag-ulingaw. Dahil ito ang ating adoration chapel is closed. Our image is actually ito na. Kapali, nakonsyensya, umuwi. Binalik ang prayer ko. From of Lost Things. Ito ba? Have you ever wondered why is St. Anthony holding a lily? Sapagkat yung lily po ay symbol of unity. And we know St. Anthony is someone you could have years old. Pero ang
burial that happened after his death. Pero balik muna tayo sa kanyang kamatayan. Ito po ay imahin po ng kanyang tomb sa Padua. Sa mga na po sa Padua, ito po yung siguro kanyang simbahan. Sa likod ng kanyang grave po, nandun lahat ng parts ng kanyang katawan. Mismo araw ng ibigay sa Kapitolyo, meron di man lang nabuhay yung anak na namatay. Kaya kung pumunta dito, alam niyo po na ang dami-dami kamay na nakaganoon. Ang dami-dami kamay na wala po ng kakahawa. Nalibukol mo. Hindi isang pangalan eh. Dalawa yung kawa. Alam mo pangalan ng bata? Toby. Kayo. Alam mo naman may isang night, ayaw nang maniwala. Kaya isang Diyos sumunod ng amali. Nasabi niya, ang Panginoon ka ng nabasag, hindi mo maniniwala lalo. Binagsak na yung cup, hindi nabasag. Binagsak na yung binagsak, hindi nabasag. Na-convert siya. There are so many miracles na invite you. Actually, kasama ko sa inyo masaya kayo kamayang gabi. May prayer ways ko kayo. Maganda na, hindi na tayo ng ngayon. I-research nyo rin, i-google mo rin. I-google nyo 13 miracles of San Antonio de Padua. And invite you to read before you sleep. May sila naman, mga kwento nito, kwento nito, mawala yung kanyang lisensya. Which are required to speak for those in trouble or anxiety. Bakit hindi sa Tagalog eh? Iniisip ko eh. Initintay na mga himala ang iyong salita. Di ba? I was in the book during the night who canonized him in 1232. Namatay ko si St. Anthony 1231. Nakanay siya 1232. And Pope Gregory IX gave the title Art of the Testament and Repository of the Holy Scripture. San Francisco. There's truth to that, but of course, we're not here for competition. Pero yun nga, talagang sikat na sikat. And mind you, in every church you visit, palagi may imahe ni San Antonio de Padua. Ito naman yung nag-ikot ka. Nagpuluhan na ilan, nakikita natin saan. Sa ating kubena. Pero I would like to share some of these days that I was able to research. Disciple, formula, shielded by Mary, and from the poor, miraculous protector. And I invite you, kung meron po ang novena, to St. Antonio de Padua. And if virtues are good habits, vices are bad habits. But we are not after bad habits. We're after